Isang araw, bigla-bigla na lang sabi ng asawa ko, tara, Boracay tayo. And just like that, our trip started. I'm filming my vlog here in Boracay and we just arrived after a 7-hour bus ride from Haro Terminal, Iloilo via Ceres bus. Our route was Haro Terminal, Iloilo, Capiz, Caticlan, Aklan to Boracay Island. It was a long trip but smooth ride. Along the way, we passed quiet towns and open roads with 2 short stops in Capiz before continuing to Caticlan. When we arrived in Caticlan, my father-in-law was already waiting for us and had booked our hotel so we wouldn't have any problems upon arrival in Boracay. We took the ferry boat which took about 10 minutes to reach Boracay Island. Medyo maalon nga nung time na yon, medyo kinabahan ako, pero parang wala lang sa mga tao na nakasakay sa boat, so kinalma ko yung sarili ko. Time check, 6:15. So we arrived at 6:15 ng gabi. Upon arrival, ay sinalubong kami ni Jean, a friend of my father-in-law who guided us to the hotel. She even gave us some tips on where to buy food and other necessities so we wouldn't spend too much. So when we reached Erico's house, she refused to accept the tip we offered. So I just want to say a big thank you here, Jean. Maraming salamat. When we got to Erico's house, sobrang gutom na kami pero masaya kami kasi nga to see that McDonald's was just next door, perfect kasi paglabas lang namin ng hotel, katabi na namin ang kainan, plus our hotel was just a short walk from the beach which made it even better. Yung room namin may air conditioning, cabinet, hot shower, TV, and a mini fridge. It was clean and comfortable, perfect for our stay, and good for 2 people. May wifi pa, kaya I could even do my online classes here para walang absence sa work, but honestly, I don't really recommend it. So alam nyo guys, wala na talaga akong time maghanap ng ibang damit kasi akala ko isang night lang kami dito tapos sabi ng asawa ko 3 days and 2 nights pala yon. Here, I was wearing kaftan see-through dress, pampatong lang sa shorts at tube ko. O tama na yung mga poses na yan at gutom na tayo, punta na tayo sa McDo. Alam nyo, di rin nagkakalayo ang mga prices ng mga fast food dito sa Boracay compared sa mainland. Marami talaga ditong kainan, kaya piliin nyo na lang yung sulit at masarap. Ako, I ordered fried chicken and Coke float dito. Perfect kasi malapit lang yung McDo dito at gutom na talaga kami. Isa pa, at talaga kaming maglakad-lakad dito sa Bora kasi nga marami kang magagandang shows na makikita, may live bands, fire dance at inuman din. Then we just strolled around para tingnan yung mga binibenta dito. Actually, nakakatuwa yung mga items kasi nga marami ka talagang mapipili like earrings, bracelets, mga souvenirs. Tapos bumili nga kami ng magnetic para sa fridge. Super cute talaga. The prices range from as low as 20 pesos and up. For example, the bracelet beads are just for 20 pesos. The fridge magnets, we bought it for 50 pesos. And the earrings go for around 100 pesos. Super affordable at saka sulit naman siya. So dito nga ay napagpasyahan namin na we just stroll around and then we decided to go from station 2 go into station 3 and then from station 3 go into station 1 and then go back to station 2. O diba? Dito naman yung asawa ko ay namimili ng sombrero na gusto niyang bilhin. Pero halos lahat daw ng sombrero dito may nakasulat na Bora. Ayaw niya sa buhok niya kasi nga hindi pa siya nakapagpagupit bago pumunta dito kaya gusto niya sana magsuot ng sombrero. Ako naman, tagaktak na ang pawis ko. Imagine mo, maglakad ka from one station to another station, tapos another station pa. Pero kahit pagod, natutuwa pa rin ako kasi nga bihira lang talaga ako maglakad, lalo na sa trabaho ko na mostly working from home. Thank you so much to the guys. Wala mo kayo nakikita, di ba? Mukha niyo yung utak. Something together, they just... At dito naman naghahanap ng sombrero yung husband ko, pero very specific yung gusto niya. Ganyan talaga siya kapag may bibilhin. Kapag namimili kami sa mall, it takes 2 to 3 hours bago siya magdesisyon. Minsan nga months bago niya bilhin. Ako naman, ako lang yung impulsive buyer. Kahit wala sa plano, kapag natuwa ako, bibilhin ko po kaagad yan.
At dahil wala akong budget for this trip, kasi nga asawa ko lahat yung gumastos at ayoko naman ng hingi ng hingi at malaki na nga yung kanyang nagastos dito, kaya tingin lang ako ng tingin. So dito nga meron tayo mga Victoria's Secrets lotion and cologne. Ang babango niya guys, parang gusto kong bumili pero wala akong pera. So yeah, mahiya naman tayo sa asawa natin na gumagastos ng malaki para sa trip na to. At dito nga meron pa sila mga flush toys. Yan, ang cute ni Timmy. Then we decided to go back to our hotel kasi nga pagod na talaga kami at galing pa kaming sa mahabang biyahe, 7 hours yun guys. Kaya sabi namin, pagpabukas na lang yung mga activities na gagawin namin. So sabi ko sa kanya, wag na siyang masyadong gumastos kasi nga paparating pa naman yung Pasko. At wala talaga akong dalang piso dito. Wala talaga akong pera guys. Hi, we're gonna see the sunrise. So 6:05 yung sunrise dito sa Boracay. So manonood tayo. Here, I'm just doing a quick makeup. I use Color Bounce Blush by O2O, shade number 3, at yung lipstick naman is M19. At syempre, hindi pwedeng kalimutan yung ating kilay, guys. Actually, ito yung pagod talaga akong gawin. Pero anyway, this is just a very quick one. Kaya, eto, glide lang ako, and then brush. Here, I'm almost done, and then I'm ready to go. Paglabas namin, medyo makulimlim at wala masyadong tao. Marami rin yung mga tumatakbo for exercise, kaya sabi ko sa susunod, magja-jog din ako dito at dadalhin ko yung sapatos ko. Malamig kasi ang hangin at mabuti na lang at dala ko yung aking tumbler na may lamang hot chocolate. Habang namamasyal kami, ang sarap uminom ng mainit na chocolate dito. Okay, guys. So, having my hot chocolate. Yeah. We're at dito nga ay nagsisimula ng mag-build ng sandcastle, yung mga taga dito na area. At saka nakapagplana pala kami ng asawa ko na mamayang gabi ay magpapapicture kami sa sandcastle. Thank you, Mama. Masarap maglakad-lakad dito mula Station 2 kung saan yung aming hotel hanggang Station 1 para bumisita sa grotto. Konti lang talaga yung tao kapag umaga, kaya mas na-appreciate mo ang ganda ng Boracay. Parang ayaw mo nang pigilan yung sarili mong maligo at lumangoy. Now we're at the grotto. Here in Station 1, it's a rock formation with a small grotto on top kung saan merong statue of Virgin Mary. Maraming tao dito yung nagpapapicture at saka depende on the tide, you can either walk through straight to it or wade through the shallow water. Station 1 is more relaxed compared to other parts of Boracay, so it's nice for swimming, walking, and just enjoying the view. Sunrise or sunset is a good time to come if you want a nice lighting for photos. So maghahanap-hanap kami ng hat niya. Ano yung hat? Sombrero. Tapos yung akin naman is kung ano-anong bagay lang. So pupunta kami dun kay Amigo. Yung ka-Amigo, yung binilhan ko ng ganito. Kasi pinaayo niya ako kagabi. Ayan. Kanina umuulan pero ngayon very good na. Talaga yung weather. Tapos yung asawa ko gusto niya mag-parasailing. Alam mo yun? O, parasailing tayo mamaya kay KB. Ayaw niya. Meron akong pera. Kay KB niya. Anyway, ang laki niya na kasing ginastos niya. Siya na yung gumastos lahat. Wala akong dinala kahit piso. Sa lahat yung gumastos. Anyway, thank you, Mine. Wala yung amigo namin, kaya pupunta kami sa may labas. Oh, pasok ka. Maliban pala sa sombrero niya, Fiesta. naghahanap din kami ng earpiece ko kasi bawal nga raw akong lumangoy. Sabi ng doktor ko,
dahil may butas yung tenga ko. Pero wala talaga kami mahanap ng dalawa. Kaya ito, bumili na lang kami ng mga necessities na kinakailangan namin at dinala namin sa hotel. Now we're just looking for shorts. Pinuntahan namin yung market na tinuro ni Jean kung saan kami mamimili. Ang saya lang kasi timing na timing, may nakita kaming hinog na mangga as in sobrang tamis na. Tapos 140 pesos lang per kilo. Sabi ko nga, ang mura na nito, lalo na nasa Boracay ka. Meron din kami nakita mga chimes na gawa sa shells. Iba-iba ang kulay, tapos may palighting pa. Bigla kong naalala na magaling din gumawa ang father-in-law ko nito. Tingnan nyo kami. Parang kami. After namin mag-lunch, dumiretso na kami sa beach para maligo. Nilagyan ko na lang ng makeshift na earpiece yung aking tenga para makaligo pa rin ako. Actually guys, when it comes sa ligo time, medyo sinasabi ko talaga sa sarili ko na para nagsisi ako na marami yung kinain ko before akong pumunta ng Boracay. Dapat supposedly is nag-diet muna ako. Pero kahit ganoon, hindi pa rin ako nagpapigil na maligo. Napansin ko lang dito, medyo malayo-layo pa pala yung lalakarin mo sa tubig bago ka makarating sa parte na pwede ka nang lumangoy. Kasi nasanay kasi ako sa San Joaquin, paglapag mo or paglapat ng paa mo sa tubig, ilang hakbang lang, malalim na agad. Nakakatuwa nga kasi sobrang daming isda dito as in sinusundan talaga kami nila. Minsan parang hinahabol ka pa nga. Bigla-bigla mo na lang mararamdaman na may tumutusok-tusok sa paa mo. Ayun pala, libre na pala yung foot spa mo rito dahil sa mga isda. Nakabula ko ng mga isda! Sobrang nag-enjoy talaga kami sa stay namin dito sa Boracay. Sabi ko nga sa asawa ko, babalik at babalik talaga ako rito. At hindi magiging ganito ka stress-free ang bakasyong ito kung hindi rin dahil sa tulong ng aking father-in-law at mga kaibigan niya sa Caticlan GT Port. Pati na rin kay Jean na nag-guide sa amin papunta sa aming hotel. Maraming salamat. At of course, sa asawa ko na siyang nag-effort at nag-isip ng bakasyon na ito. At saka of course, yung gastos talaga. Maraming salamat sa iyo, my love. So, papatapos na yung vlog na to. Maraming salamat sa panonood. At ito na nga, ibibigay ko na sa inyo yung mga shots namin dito sa Boracay. Enjoy!